Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ay ka-21 kabanata ng Leviticus at ito ay katuloy ng chapter 18, 19, 20. Ang chapter 18 hanggang 20 ay tungkol po sa kabanalan at ito po ay para sa mga kapatiran o kaya sa kongregasyon. Samantalang sa chapter 21 naman ay tungkol sa mga pari. Maaring tayo po ay nagtataka bakit mayroong pagkakaiba pagdating sa tuntunin ng Diyos, lalo na sa kabanalan ng mga pangkaraniwang tao kumpara sa mga pari. At ngayon dito nga po sa chapter 21 ay para po sa mga pari o sa mga nagpapastol. At ang standard ng Diyos ay mas mataas. At ngayong umaga, bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang banal na pari ay dapat na maging banal sa harap ng Diyos. Ito ay hindi lamang po para sa lumang tipan. O kaya sa tribo lamang ng mga Levita. Huwag pa nating isipin na ganito ang konsepto nito. Dahil tayo po ay naniniwala sa parehong Diyos, na umaasa po lalo na sa kabanalan ng kanyang mga tinalagang pari. Ang Diyos ay mayroon pong standard o kaya tuntunin pagdating sa kanyang mga itinalagang pari. At tayo po ngayon, sa henerasyon natin ngayon, tayo ang itinalaga ng Diyos upang maging mahalagang pari. Ang inaasahan po ng Diyos o kaya ang tuntunin ng Diyos ay hindi nagbabago. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Yesus na dapat po tayo maging kompleto dahil ang Diyos mismo ay walang bahid kasalanan. Totoo na tayo po ay makasalanan, ngunit ang banal na dugo na nagmumula sa Panginoong Jesucristo ang siyang naglinis po sa atin. At tayo po ay tinawag upang maghari katulad niya. Naroon ng Diyos na mayroon pong mas mataas na tuntunin pagdating sa kanyang mga itinalagang pari. Huwag po nating isipin na tayo ay kapatiran lamang kung kaya hindi po para sa atin ang mga tuntunin na ito. Kaya po sa bagong tipan, ayon sa biyaya ng Diyos, ay kaya po nating abutin ang tuntunin na kanyang inilalagay. Verse 1 hanggang 9. Hindi dapat ang mga pari ay hindi dapat na marumihan dahil sa pagsunod sa mundo. Sabi po sa verse 1, huwag ninyong dutungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipo sa bangkay ng tao. Sa pananaw po na ito, makikita natin ang tuntunin ng Diyos ay pataas ng pataas. Isang araw ay ako po ay nakapagbahagi sa ilang mga preacher sa mga restricted areas o kaya sa mga lugar na hindi dapat nagbabahagi ng salita ng Diyos. At naibahagi po nila ang tungkol sa
madalas na ginagawa para sa mga bangkay o kaya namayapa na. Tulad sa Japan, mayroon po silang relihiyon. Halimbawa, ang asawang babae ay namayapa na at ang asawang lalaki ang dapat na mag-uuwi sa asawa nitong babae. Itatali ng asawang lalaki ang kanyang namayapang asawa sa puno pagkatapos ay iuuwi. Sa isang kahoy tapos iuuwi. At marami din pong mga iglesia sa Japan na ginagawa po ang bagay na ito at hindi po nila ito maiwasan. Ito ay tradisyon na hindi nila maiwasan. Iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lugar ay mayroon pong iba't ibang kultura pagdating sa mga namayapa na. Ngunit narito mababasa po natin na ang sabi ay huwag dudungisan ng sarili sa pamamagitan ng paglapit o paghipos sa bangkay ng tao, maliban na lamang kung ang namatay ay malapit ninyong kamag-anak gaya ng ina, ama, anak, kapatid na lalaki o dalagang kapatid at walang inaasahan, kundi ang pari. Dito nabanggit ang iba't ibang panuntunan ng Diyos, ngunit nabanggit din kung ano ang maaring kaibhan lalo na pagdating sa malalapit na kamag-anak. Verse 4. Sinasabi po dito na sa kaharian ng Diyos, ang lahat ay dapat na sumunod ayon sa kanyang batas o kaya ayon sa kanyang tuntunin at hindi dapat na sundin kung ano ang kultura ng nasa komunidad o kaya ay nasa ibang tao. Verse 5, kung kayo'y magluluksa sa patay, huwag ninyong aahitin ng inyong buhok o puputulan ng inyong balbas o susugatan ng inyong katawan. Ito po ang nakagawian ng komunidad. Ito ang tradisyon ng iba't ibang mga lugar at mayroon silang iba't ibang paraan upang ipakita na sila ay nagluluksa. Ngunit sinasabi po ni Yahweh dito na ang kanilang katawan ay mula sa Diyos kung kaya hindi dapat nila sasaktan ang kanilang sarili dahil lamang sa kanilang pagluluksa. Sabi sa verse 6, italaga ninyo ang inyong sarili. Para sa akin ay inyong Diyos at huwag ninyong lalapastangin ang aking pangalan. Ito ay dapat ninyong gawin dahil kayong nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa akin na siyang pagkain ko. Dahil ang mga handog po para sa Diyos ay itinalaga para sa Kanya o kaya ibinukod para sa Kanya, kung kaya naman ang dapat na mga pari ay dapat na hindi madungisan o kaya madumihan. Dapat po nilang mabukod ang kanilang sarili, malinis ang kanilang sarili. Kung kaya hindi dapat nila susundin kung anuman ang tradisyon o kaya ritual ng mundo. Sila ay dapat na maging banal dahil ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay banal. Kaya makikita po natin dito ang bawat inaasahan ng Diyos o kaya panuntunan ng Diyos pagdating sa mga pari ay higit na mas mataas kumpara sa mababasa po natin sa 18, 19, 20. Ganon din po sa kanilang pag-aasawa. Sabi po sa verse 7, huwag kayo mag-aasawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandili ang aliw o ng babaeng hiwalay sa asawa. Pagdating po sa pag-aasawa at sexualidad ay dapat pa rin po silang maging banal. Hindi dapat sila mag-aasawa ng babaeng marami o kaya dapat na mag-asawa ng babaeng hiwalay sa asawa. Kaya dito makikita natin na pagdating sa kamatayan,
Pagdating sa kamatayan o kaya sa pagharap ng baga na mayapa na, dapat pa rin pong ibukod ng mga pari ang kanilang sarili at hindi sumunod sa ritual o tradisyon ng mundo, at maging din sa pag-aasawa ay ganun din. Sunod ay verse 10 hanggang 15. Dito makikita po natin sa verse 10 hanggang sa mga sumusunod na versikulo ay higit na mas mataas ang panuntunan na nilalagay ng Diyos. Kung ang punong pari ay namatayan ng kamag-anak, huwag guguluhin ang kanyang buhok ni pupunitin ang damit bilang tanda ng pagluluksa. Dapat na iwasan ang paglapit sa patay kahit na iyon ay kanyang ama o ina. Ito po ay para sa mga punong pari. Para po sa mga mananampalataya, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamalagi kasama niya sa kaharian. Ngunit pagdating naman sa mga hindi mananampalataya, ang tanging daan ay sa impyerno. Ang kamatayan ay lagi pong nakakabit sa kasalanan. Dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At ang pagiging pari ay representasyon po ng pagiging kabahagi ng kaharian ng Diyos, kung kaya naman ang mga pari ay dapat na malayo sa kamatayan. Sa isang banda, ang buhay at muling pagkabuhay ay nasa Panginoong Hesus. Kung kaya naman ang dating namatay, kung sila po ay dudulog sa Diyos, naroon ang muling pagkabuhay. At dito po sa kabanatang ito, para makikita po natin ang foreshadowing pagdating sa mga pari na itinalaga ng Diyos, na hindi po dapat sila maidugtong o kaya maiugnay sa anumang uri ng kamatayan. Verse 13. Kung ang punong pari ay mag-aasawa, dapat Israelitang katulad niya at tunay na dalaga. Huwag mag-aasawa ng byuda o ng babaeng hiwalay sa asawa o ng babaeng marumi na nagbebenta ng panandaliang aliw. Verse 13 at 14. Sinabi po dito na hindi dapat mag-aasawa ng byuda o kaya hiwalay sa asawa. Kung pagdating sa mga pari lamang ang sinabi ay hindi po sila maaring mag-asawa ng hiwalay sa asawa. Pagdating naman sa mga punong pari, nabanggit na hindi dapat sila mag-aasawa ng byuda. Makikita natin dito na mas mataas ang panuntunan ng Diyos pagdating sa mga punong pari. Sabi din sa verse 15, upang sa ganon ay walang maging kapintasan ng mga anak niya. Ako ang Panginoong humirang sa kanya para siya ay maging banal. Bakit po sinabi dito na upang sa ganoon ay walang maging kapintasan ng mga anak? Halimbawa, kung ang punong pari ay naikasal sa babaeng marumi, ang kanilang magiging anak ay inaasahan na maging Levita din, ngunit kung ito ay mangyayari, ito po ay magdadala ng karumihan pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Ang inaasahan po ng Diyos pagdating sa mga punong pari ay mas mataas kumpara sa mga pari lamang.
Sa panahon po natin ngayon, ito po ay pagsasabi ng panuntunan ng Diyos pagdating sa mga leader, church leaders, mga pastor ay mas mataas kumpara sa mga kongregasyon lamang. Kung kaya naman laging sinasabi na ang paghuhukom ng Diyos ay nagsisimula sa mga leader o kaya sa mga mas nakakatanda pagdating sa iglesia, ang panuntunan ng Diyos ay mas mataas. Sunod sa verse 16 hanggang 24, ang mga may kapintasan, karumihan, ay hindi makakalapit sa Diyos. Ito ay tungkol naman po sa pamilya ng Levita. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghandog sa akin ng mga handog na pagkain. Ang mga inihandog sa Diyos ay dapat na walang kapintasan. Kaya naman maging ang mga taong nagdadala ng handog sa Kanya ay dapat na wala ring kapintasan. Ngunit sila din naman ay pinapayagan na kumain pagdating kainin ang banal na handog. Ang Diyos, pinapakita lamang po dito na ang Diyos ay maaaring istrikto, ngunit Diyos din po siya ng habag at biyaya. Para pong sinasabi dito na maging ang mga may kapintasan ay katanggap-tanggap pa rin po para sa Diyos. Sa mga ganitong mga pari, maaring hindi po sila inaasahan na maglingkod sa Diyos, ngunit sila pa rin ay kanyang pinili kung kaya naman binibigyan pa rin ng karapatan na makibahagi pagdating sa pagkain ng mga banal na handog. Sabi sa 21 to 23, ang angkan ni Aaron, kung ang angkan ni Aaron ay may kapansanan sa katawan, hindi siya maaaring maghandog sa Diyos na manghandog sa pamamagitan ng apoy na siyang pagkain. Hindi rin siya maaaring pumasok sa banal na lugar o lumapit sa altar dahil madudungisan ang tolda. Pero maaari siyang kumain ng mga pagkaing bahagi ng pari sa mga banal at pinakabanal na handog. Pagdating po sa mga may kapansanan, maaring para sa kanila ito ay nagbibigay ng kawalan ng pag-asa, ngunit sinabi po sa verse 20, dahil may mga nabanggit po dito ng mga uri ng kapintasan katulad ng sa verse 19 hanggang 20, dito sa lumang tipan, sinasabi o kaya sa Leviticus na kung sila ay mga eunuch na mayroong kapansanan, hindi na po sila maaaring makapaglingkod sa Diyos. Ngunit pagdating po sa bagong tipan, naroon na po na tinatanggap ng Diyos kahit ang mga may kapinsanan.
tayo pong lahat ay mga hentil, ngunit maaari pa rin po nating paglingkuran ng Diyos. At ang Diyos ay natutuwa sa atin pong paglilingkod at siya po ay bukas palad na magbigay biyaya sa atin. Dahil ang kalooban ng Diyos ay tayo po ay maging mga banal na pari para sa kanyang ikaluluwalhati. Kaya naman, maaring may mga nagsasabi na napakalupit ng Diyos. Dahil para bang sa lumang tipan ay naroon ang mga panuntunan kung ano mga dapat na kainin at dapat na hindi kainin, ngunit sa bagong tipan ay nabago na po ito. Ngunit dapat po nating tandaan na ang mga ito ay mga material na mga bagay lamang o kaya ay material na aspeto lamang. Halimbawa, sa lumang tipan, kung sila po ay makikiapid, sila ay haharap ng kamatayan. Ngunit pagdating naman sa bagong tipan, hindi man po ito ginawa ayon sa physical na aspeto, ngunit naroon ang pag-iisip sa pagkikiapid o kaya pagkakaroon ng pagnanasa sa ibang tao, gayong kasal na, ito po ay hindi pa rin katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya wag po nating isipin na pagdating sa bagong tipan ay bumaba po ang panuntunan ng Diyos. Halimbawa, ang atin pong iglesia ay lumipat mula North Point patungo sa Chunwan. At dapat po naming ayusin ang mga tutuluyan ng mga co-workers. At si Pastor Joshua at Simo ay talagang masigasig na naghanap ng mga aming matutuluyan at nakahanap po kami ng napakagandang komunidad. At kahit na sa pagkakataong ito, kung kami man ay papipiliin, ay parehong lugar pa rin ang aking pipiliin. Ngunit ang problema, may mga tao o may mga ilan po sa amin na hindi komportable pagdating sa mga pagpiling nangyari. Dahil napakarami pong mga bagay na dapat naming isaisip. May mga tinatawag tayong mga restricted. Dahil para bang sila ay pinipilit na umalis sa mga lugar na kanilang tinitirhan. Kung kaya naman, dapat namin itong ipinalangin at ang Diyos ay nangusap. At kanya pong sinabi, nang sinasabi po sa Biblia na kahit ang damit panloob ng pari ay Diyos po ang pumipili o kaya ay mayroon pong panuntunan ng Diyos. Kaya naman po dito para po bang sinasabi ng para po bang sinasabi ng Diyos na ganito ang panuntunan niya pagdating sa kanyang mga lingkod. Na para bang napaka-demanding ng Diyos pagdating sa paglilingkod.
Maaring para sa iba, ang tingin po sa bagay na ito ay napaka-istrikto ng Diyos o kaya ay napaka-istrikto ng simbahan pagdating sa mga regulasyon na ito, sa mga panuntunan na ito. Halimbawa, alam mo na ikaw ay mataba, obese, pagkatapos madalas ikaw ay gutom. Ngunit tapos magkakaroon ng fasting. Pagkatapos dahil sa pag-alam ng fasting na ito, kaya sa pag-aayuno na ito, agad mong mararamdaman ang gutom, agad mong mararamdaman na gustong kumain ng kumain. Ngunit kung tutuusin, ito po ay madalas na pagtugon ng atin pong katawan. Natural po sa tao ang magkaroon ng mga reaksyon lalo na kung tayo po ay nilalagyan ng mga pamantayan o kaya ng panuntunan na susundin. Madalas ay hindi po tayo masaya, hindi po tayo makasunod. Parang sa mga kapatiran po natin o kaya mga kakilala, mga naglilingkod sa simbahan na kailangan nilang lumipat mula sa North Point tungo sa Chunwan, meron po ang hindi masaya. Ngunit tinuturuan po tayo nito na umasa at magtiwala sa Diyos dahil ang mga panuntunan ng Diyos para sa atin ay para din po sa ating ikabubuti. Halimbawa, pagdating sa diet, sa dieta, pareho din po. Ngayon, alam po natin na kung tayo ay kakain ng ganitong uri ng pagkain, maaaring hindi ito maganda para sa ating pangangatawan o kaya sinabi din sa lumang tipan na hindi po ito mga banal na pagkain, hindi karapat-dapat na kainin. Madalas, sa pagbabasa po natin ng mga pagjejeta na ito, mga dapat kainin, di dapat kainin. Halimbawa, ang mga isda na walang kaliskis o kaya mga hayop na hindi dapat kainin. Ito po ay sa lumang tipan. Ngunit ngayon, sa panahon po naman po natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, ang alam nating hindi dapat na kainin ay mga mataas sa kolesterol, mataas sa taba. Ngunit alam po natin na sa mga panuntunan at mga pamantayan na ito po ay mula sa Diyos upang tayo ay tulungan at upang tayo ay magabayan. Halimbawa sa lumang tipan, sinabi po doon na wag kumain ng karneng baboy. Ngunit ngayon tayo po ay makakakain na ng karneng baboy. Meron akong kilalang pastor sa Malaysia na dahil gusto niyang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga Islam o kaya mga Muslim, kung kaya hindi po siya kumain ng karneng baboy. Ito ay dahil gusto niyang maging kaibigan ng mga Islam at Muslim. Ngunit sabi din ng pastor sa akin, kung tutuusin, mayroong isang coworker nagsabi sa kanya, alam ko na hindi ka kumakain ng pagkaing karneng baboy. At pagkatapos ang pastor na ito ay nagtanong, bakit mo alam? Pagkatapos sinabi ng taong ito, dahil ang mga taong kumakain ng karneng baboy ay mayroong ibang amoy. Maaamoy po ito ng iba. Maaring para po sa atin ay hindi po natin maunawaan ang konseptong ito na naaamoy ng tao o kaya naaamoy ng iba kung naaamoy ng iba kung tayo po ay kumain ng karneng baboy o hindi.
Ngunit ang punto po nito, maaaring sa lumang tipan, sinabi ng Diyos na hindi po tayo kakain ng karneng baboy, ngunit pagdating sa bagong tipan, ay naroon pong biyaya ng Diyos sa pagpayag na kainin po natin ang lahat ng likha. Ngunit, dapat pa rin po nating sundin ang pamantayan ng Diyos. Dapat na gawin kung ano ang kaya nating gawin. Ngunit sa isang banda, wag po natin itong ipilit sa iba at wag maging legalistic dahil tanging katotohanan na mula sa Diyos lamang ang makapagpapalaya sa atin. Sa lumang tipan, mas naunawaan po natin ang mga pamantayan ng Diyos at pagdating naman po sa bagong tipan, sa atin pong patuloy na pagsunod sa Kanya, atin pong idalangin na ang banal na Espiritu ang magpalakas po sa atin upang masunod ang Kanyang mga tuntunin at mga pamantayan para sa Kanyang ikaluluwalhati. Purihin ng Diyos sa Kanyang buhay na salita. Ang ating Diyos ay banal na Diyos. Ngunit tayo po ay natural na makasalanan, kaya naman dapat po tayong manalangin sa Kanya at hingin ang Kanyang patnubay at gabay. Panginoon, ngayong umaga, nais naming hilingin ang iyong habag at biyaya. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil ikaw ay banal na Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ay karapat-dapat sa amin pong mga papuri. Ikaw ang banal na pari o Diyos dahil ikaw ang tumatanggap ng bawat naming handog. Ikaw, Panginoong Jesus, ang banal na tupa, ang Diyos na siyang nagligtas sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil sa pamamagitan mo, amin pong natanggap ang habag at biyaya na ito. Dahil sa iyo, O Diyos, sa kabila ng amin pong kapintasan, kami ay naging katanggap-tanggap. Atin pong itaas ang ngalan ng Diyos, atin po siyang purihin dahil sa Kanya, tayo po ay naging banal na pari. Panginoon, pinupuri ka namin. Ito ay dahil sa iyong pong buhay, kung kaya amin pong naibigay ang amin pong mga buhay. Dahil sa iyong buhay, kami ay nagkaroon ng muling ugnayan sa Diyos Ama. Panginoon, maraming salamat dahil pinili mo kami. Alam mo ang aming ngalan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, maraming salamat. Kami ay di karapat-dapat. Kami ay puno ng kapintasan. Ang amin pong mga buhay ay dating puno ng kasalanan, ngunit dahil sa iyo kami ay naligtas, natubos. Panginoon, amin pong ipinibigay ang aming pasasalamat sa iyo. Ikaw ay Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na naging sakripisyo na ihandog at ang iyong dugo ay naihandog para sa amin. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay nabigyang pagkakataon upang maging maharlikang pari. Panginoon, maraming salamat na dahil sa pamamagitan mo kami ay nabigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad at tumulog sa iyo. Panginoon, bilang mga punong pari, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Paanong kami ay nagiging maluwalhati? Paanong kami ay patuloy na nagiging banal? Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang siyang halimbawa na aming sinusunod. Panginoon, maraming salamat dahil pinangunahan mo kami upang higit na maunawaan ang kalwalhatian ng Diyos. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ay amin pong pinupuri. Ngayon, nabasa po natin ang Leviticus 21. Puro po ito tungkol sa pamantayan ng Diyos, mga hindi dapat na gawin ng mga pari ng Diyos. Ngunit ngayon, maaring sa pagharap po natin ng maraming mga wag, hindi na ito, ano ang ating madalas na reaksyon? Ano ang ating madalas na iniisip? Maaring sa isip natin ay banal na tayo. Pagdating sa ating pakikipag-ugnayan, ginagawa na natin ang lahat upang hindi marumihan. Ngunit sa pagharap ng mga pamantayan na ito, kaya po ba talaga nating ibukod ang ating sarili? Na kahit sa pagharap ng ating mga personal na emosyon, kaya pa rin po ba nating tumugon sa mga pamantayan ng Diyos? At maaaring sa tuwing tayo ay inaasahan na maging makatwiran, maging banal, kaya po ba talaga nating sumunod sa pagharap ng mga bawal na ito, ng mga pamantayan na ito? Ano ang madalas nating iniisip? Sa atin po ba ay mayroong pagtanggi? Ngayon, atin pong tanggapin ang banal na Espiritu at hayaan ang banal na Espiritu na magliwanag sa atin. Dahil Diyos ang higit na nakakakilala sa atin. Na Panginoon, sa pagharap ng mga pamantayan na ito, nais pa rin namin na magkaroon ng tunay na kalayaan sa iyo. Panginoon, magliwanag ka sa aming mga buhay.
Maaring sa pagkakataong ito ay kayo ay napaalalahanan pagdating sa mga insidente sa inyong buhay ng inyong mga magulang o kaya makakilala ay maaaring nagsasabi, "Wag mong itong gawin, wag mo yang gagawin." At para sa iyo ay wala kang ibang magawa kundi sumunod lamang. Wala kang ibang magawa kundi ang mamuhay lamang ayon sa mga pamantayan na ito. Panginoong Hesus, narito kami sa iyong dakong banal at amin pong inusuko ang lahat kahit mula sa aming pagkabata, maaaring ang aming mga magulang, mga otoridad sa aming buhay, ang lahat ng pakiramdam, emosyon ay amin pong isinusuko sa iyo. Kahit ang mapagrebeldeng pakiramdam na may mga pagkakataon na kahit sa mga positibong komento o kaya tulong sa amin madalas ay tinatanggihan namin, Panginoon, isinusuko namin ang mga ito. Nais naming humingi ng tawad, lalo na sa iyo, Diyos, na siyang nagmamahal sa amin, na ang lahat ng mga pinagbabawal na ito, restriksyon na ito ay para sa aming proteksyon. Panginoon, baguhin mo ang aming pag-iisip, ang aming uri ng pagtanggap, dahil ikaw ay Diyos na hindi sakim. Dahil ikaw ay hindi uri ng Diyos na hindi makatwiran. Bagkus ay baguhin mo kami, O Diyos, na sa kabila ng mga pamantayan na ito ay ang inaasahan mo, O Diyos, ay ang aming kabanalan at proteksyon, na tanging sa pag-unawa lamang ng iyong kalooban na kami ay tunay na makakasunod sa iyo. Panginoon, kami ay iyong pinapahalagahan, kung kaya naman kami ay iyong tinuturuan, minamahal at ginagabayan. Alam namin, O Diyos, na dahil sa pag-ibig na ito, kami ay iyong sinasamahan, pinapatnubayan ayon sa pag-ibig. Panginoon, kami ay nagbibigay ng pasasalamat at papuri sa kabila ng kababaan at kasalanan namin, O Diyos, kami pa rin ay iyong tinawag at pinili. Panginoon, ito ang aming panalangin, naway pangunahan mo, gabayan mo ang amin pong mga puso. Pagdating sa mga pagkakataon na kami ay humaharap ng mga pamantayan, naway
Manalangin ako lalo at lalong magpakumbaba, matutong magparaya at matutong pagkatiwalaan ng Diyos, handang sumunod ng buo ang kalooban at handang sumunod ng buo dahil ang Diyos ay banal upang ako ay maging banal. Hayaan ng puso na laging magnais na sundin ang kalooban ng Diyos at kung anuman para sa Diyos ang tama at makatwiran, buong loob ko itong susundin. Panginoon, naway mabago ang aking puso na hindi lamang nakatingin sa mga pamantayan, sa mga bawal, sa mga hindi dapat na gawin, bagkus ay tignan ito sa paraan na kaya kong maging banal, kaya kong mabukod, kaya kong maging makatwiran, kaya kong magbigay papuri, kaya kong magsuko, kaya kong magtiwala, kaya kong manatili sa presensya ng Diyos, kaya kong magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos dahil ito ang kanyang kalooban. Ang posisyon na ito, ang pagkakataon na ito ay napakaganda at isang biyaya na mula sa Panginoon. Naway ang puso po natin ay matutong magsabi na tayo ay handa na isuko ang lahat, tayo ay handang magtiwala sa Diyos at tanggapin ang kanyang uri ng kabanalan at kalinisan. Hayaan natin ang Diyos na punuin po tayo. Panginoon, sa aming patuloy na paglakad kasama mo, Panginoon, iyong sinasabi na kasama ka sa iyong presensya, wala pong kamatayan. Ngunit madalas sa amin pong mga buhay, madalas po naming makita ang mga kamatayan na ito. Ngunit Panginoon, tulungan mo kami na maunawaan na ang kamatayan ay hindi po mula sa iyo. Na naroon ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan dahil sa iyong habag at biyaya. Madalas o Diyos, na sa pagharap ng mga namayapang kamag-anak o kaya ay namayapang mga kakilala, marahil kami ay may iba't ibang mga tradisyon, ritual na sinusunod, ngunit tulungan mo kami o Diyos na sundin ang ayon sa iyong katwiran at kabanalan. Ngayon, maaring may mga kapatiran po tayo na natatakot pagdating sa kamatayan, takot maging sa paglapit sa mga ospital, sa mga doktor, o kaya sa tuwing ikaw ay nagkakasakit, takot ka sa kamatayan, maaari po kayong magtungo sa stage, o kaya mayroon kang mga kamag-anak na namayapa na kahit pagkatapos ng ilang mga panahon, ilang mga araw, o kaya buwan, taon ay ramdam pa rin ang sakit o kaya pagkukulang na dala ng kamatayan na ito.
Maaari po nating ipanalangin ang mga kapatirang ito. Higit po tayong tumulog sa Diyos. Kayo ay minamahal ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos na nagbibigay pag-ibig at ang presensya ng Diyos ang patuloy na sumama sa inyo. Siya ay Diyos ng buhay at ng hindi kamatayan. Siya ay Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naway matanggap ninyo ang yakap ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Narito ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw. Naway ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na pumuno sa inyo. Naway tanggalin ng Diyos ang takot, ang pangamba, ang pakiramdam ng pag-iisa, ang kalungkutan, dahil sa pag-iisip na ang kamatayan ay nagdudulot ng paghiwalay o kaya isolation. At atin din pong tinatawagan ng bawat isa na atin pong ipanalangin ang bawat kamatayan, mga kalamidad na nagiging dahilan ng kamatayan. Ipanalangin ng mga tao na humaharap sa ganitong uri ng mga problema na tanging kaligtasan ng Diyos ang siyang nagbibigay, tanging kaligtasan ng Diyos ang magbibigay biyaya sa bawat isa. Atin pong ipanalangin ang mga sakunang ito, ang mga kalamidad na ito, na naway kaligtasan ng Diyos at pag-ibig pa rin ng Diyos ang makita ng lahat. Panginoon, kami ay di na dumadaing. Amin pong ipinapanalangin ang iyong uri ng pag-ibig. Ang iyong pag-ibig ang siyang pumuno sa bawat isa. Panginoon, ang nais mo ay ang iglesia ay maging puno ng pag-ibig, maging puno ng pag-asa nagmumula sa iyo. Naway buhay ang patuloy na mag-umapaw, pag-ibig ang patuloy na mag-umapaw, kaligayahan ang patuloy na mag-umapaw. Panginoon, narito kami na tinatanggap ang lahat ng iyong biyaya. Diyos amang nasa langit, ikaw ang aming tinatanggap dahil ito ang iyong patuloy na ibinibigay sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay amin pong nilalabanan ng lahat ng otoridad ng kamatayan o kaya nagmumula sa kaaway. Hayan na ang Diyos o kaya ang buhay na nagmumula lamang sa Diyos ang patuloy na mag-umapaw sa buhay ng bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ang mag-umapaw sa buhay ng bawat isa. Na kahit sa kabila ng kamatayan, sakit at karamdaman, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos, naroon ang kagalingan at buhay na nagmumula sa Diyos. Naway matanggal ang lahat ng galit, matanggal ang lahat ng kalungkutan, matanggal ang lahat maging ng digmaan, mga sakit at karamdaman at pag-ibig, pag-asa lamang na nagmumula sa Diyos ang patuloy na maghari. Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong pag-asa ang patuloy na maghari. Amin pong ipinapanalangin ang bawat naming mga kakilala na nawawala ng pag-asa, ang humarap ng kamatayan. Diyos, ikaw ang patuloy na humarap sa kanila, ikaw ang patuloy na magbigay biyaya sa kanila at patuloy mo silang yakapin, o Diyos, punuin ang iyong pag-ibig, punuin ang pag-aasa na nagmumula sa iyo. Kahit sa mga tao na humaharap ng mga digmaan, ng mga sakuna, Panginoon, ikaw ang magpuno sa kanila, magbigay pag-asa, at ng kanilang sampalatayanan na sa iyo ay mayroong bagong buhay. Dahil ikaw, o Diyos, ang patuloy na magpapatnubay, ikaw ang Diyos na patuloy na gagabay. Sa iyo, o Diyos, ay wala ng pagluha, wala ng pagdaing. Bagkus, ang buhay na panibago,
Ang puno ng buhay ay magmumula sa iyo. Aming idinedeklara ang Espiritu ng Diyos, ang hininga na nagmumula sa Diyos, ang siyang patuloy na maghari. Ang iyong liwanag ang patuloy na magniningning kahit sa kadiliman. Kahit mga suicidal na pag-iisip ay mawawala, bagkus ay magkakaroon ng pananampalataya at pag-asa na magpatuloy sa buhay. Sa amin pong patuloy na pananalangin para sa kanila bilang isang komunidad, Panginoon, naway matanggap nila ang pag-asa nagmumula sa iyo at kanilang makita na sa iyo ay mayroong panibagong buhay. Tayo po ay tumayo at atin pong purihin ng Diyos. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 7, at verse 8, dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili, kinakailangan kayo ay ituring na banal ng inyong kapwa Israelita dahil kayo nag-aalay ng mga handog para sa akin. At sa verse 12, dahil siya ay tinalaga sa akin bilang punong pari sa pamamagitan ng pagpahid sa kanya ng langis ng pagtatalaga, hindi siya dapat umalis sa toldang tipanan dahil kapag siya ay umalis doon at sumama sa libing, marurumihan ang tolda, ako ang Panginoon. At sa verse 23, narito ang pagpili ng Diyos. Ngayon, kayo ay aking pinagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay tinilaga ng Diyos. Tayo po ay binikod ng Panginoon, kanyang nilinis at ginawang banal. Tayo ay kabahagi ng kaharian ng Diyos, kung kaya naman tayo po ay mapupuno ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, at kasaganaan ay atin pong matatanggap. At ang kasaganaan na ito ay matatanggap din po ng atin pong pamilya at ng lahat ng may ugnayan sa atin. Ito ang biyaya ng Diyos.